bangis. Anak, kapag may narinig kang tik-tik, huwag kang lilingon ha. Kahit anong mangyari, tumire-diretso ka lang, okay? Ma, gabi-gabi naman ako nasa gubat eh. Ba't ngayon parang ganyan ka? Normal na araw lang to, Nay. Huwag ka mag-alala. Pero, iba ang gabing to, Ramon. Mas gusto ng mga nilalang ng amoy ng sariwang karne. Ang daladala mo ay puro sariwa, kaya mag-ingat ka, anak. Sa isang liblib na baryong nalilibutan ng palayan at kakahuyan, lumaki si Ramon. Isang 20 taong gulang na kilala sa lakas at sipag. At ngayon, may bago siyang responsibilidad. Maghatid ng bagong katay na baboy mula sa kanilang maliit na babuyan papunta sa isang baryo sa kabilang dulo ng kagubatan. Kadalasan, umaga ang biyahe, pero ngayong araw, gabing-gabi, hinihingi ang karni. Yun daw ang mas mataas ang presyo, sabi ng kanyang ama, at kailangan nilang kumita. Habang inilalagay ang baboy sa kariton, lumapit ang 3 matanda sa baryo. Si Lolo Doro, si Mang Iking at si Aling Sima. May dala silang mga lampara, tila may ihahatid na masamang balita. Oy, Ramon! Anak, alam mo na ang kwento ha? Kapag ganyang oras ang lakad mo, siguraduhin mong may bawang at asing kang dala, ha? Abay, oo nga iho. Yung mga aswang, mahilig magpalit anyo yan. Minsan baboy, minsan aso, minsan pusa. Pero kapag tumingin ka sa mga mata nila, hindi tao ang refleksyon nito. Medyo natawa lang si Ramon. Mga lolo, tigil-tigilan nyo nga ako. Wala nang aswang ngayon. Panakot na lang yan sa mga bata eh. Huwag kayong maniniwala dyan. Nagkatinginan ang mga matatanda. Yung tinging hindi mo gugustuhin makita sa kahit anong nakatatanda. Mga tingin na takot na may halong awa. Ay, sana tama ka dyan, iho. Pero sa may silangan kagabi, may nakita kaming itim na baboy na walang buntot. Tumatakbo ito sa bubungan. Diyos ko po. Medyo kinilabutan ang iba pang nakakarinig sa sinabi ni Aling Sima. Ang ama ni Ramon na bihirang magsalita tungkol sa mga gantong bagay ay lumapit at pinisil ang kanyang balikat. O Ramon, hindi ako naniniwala sa mga multo. Pero naniniwala ako sa pag-iingat, okay? Napabuntong hininga lamang si Ramon. Ay, sige na nga tay. Kahit anong pampalakas ng loob na ibigay nyo tatanggapin ko matapos lang to. Sa huling sandali, bago siya umalis, kinuha ng kanyang ina ang isang matalim na bolo. Kumikislap sa ilalim ng lampara. Anak, hawakan mo to. Hawakan mo ng mahigpit at tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May dasal ka, may lakas, pero kapag may tumawag sa iyo sa dilim, huwag ka sasagot ha. Kahit boses pa namin ng tatay mo, huwag kang sasagot. Sandaling natahimik ang buong bakuran. Tanging kaluskos ng mga dahon ang narinig, parang may nakikinig mula sa kakahuyan. Huminga ng malalim si Ramon, kinuha ang taling nakakabit sa kariton at humakbang patungo sa makitid na daan. Pumintig ang mga lampara ng mga nakikiosyoso. Pagsapit niya sa bungad ng gubat, muli niyang narinig ang tinig ng ina. Mag-ingat ka, anak, ha? Dahil sa gabi, hindi lahat ng kumikilos ay tao. At sa unang hakbang niya sa kadiliman, parang may gumagapang na malamig na hangin sa kanyang katawan na tila meron bang nag-aabang. Oy Ramon, bakit ngayon ka lang umalis? Hindi mo ba nararamdaman yung mga espiritu? Napatigil siya nang marinig ang tinig mula sa gilid ng daan. Si Mang Urong, ang matandang bantay sa irigasyon, nakatayo sa gitna ng mga palayan.
hawak ang isang lampara. Oh, ano naman yan, Mang Urong? Hangin lang naman yan. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi lamang. Umiling ang matanda. Hindi. Hangin ang kumikislap sa gilid ng gubat, iho. Mga matang nagmamasid yan. Hindi na sumagot si Ramon. Mahirap makipagtalo sa isang matanda na sinasabing minsan na raw niyang nakaharap ang aswang sa anyo ng kalabaw. Kaya pinagpatuloy niya ang paglalakad. Hinihila ang karitong may lamang bagong katay na baboy. Mapula pa ang ibang bahagi. Amoy na amoy ang dugo sa hangin. Sa dapit hapon, tumatama ang huling sinag ng araw sa mga palayan. Kumikintab na parang gintong dagat. Pero habang lumalapit siya sa kakahuyan, unti-unting kinakain ng dilim ang paligid. Parang may hangganan ang liwanag. Isang linya kung saan nagsisimula ang mundo ng mga kwento ng matatanda. Pagdating niya sa maliit na kubo ni Lola Bising, kumaway ito na tirik ang mga mata. Ay, Ramon, hinihintay kita. Kanina pa ako nagbabantay dito. Lola, nagmamadali lang po ako. Ay, iho, hindi ka tutuloy ng ganyan. Halika dito. Pinaupo siya ng matanda at agad nilabas ang isang bungkus ng bawang. Halos kasing laki ng kamao. Oh, ito, ikalat mo sa kariton. Ang amoy nito, masama para sa kanila. Para sa mga nagugutom. Lola, ano ba? Bakit parang mas takot kayo sa baboy na dala ko kaysa sa mga hayop sa gubat? Ano ba mga sinasabi nyo? Tumigil ang matanda. Tumitig sa kanya na parang sinusukat ang kanyang kaluluwa. Ay, Ramon, ang hayop kinakain ang laman. Pero ang aswang kinakain ang kaluluwa at ang katawan ay hinahanap. Hindi niya alam kung bakit pero kinilabutan siya. Dinagdagan pa to ni Lola Bising. Huwag kang tatanggap ng pagkain o inumin mula sa kahit sino sa daan at... Tumingin ito sa kanya ng malalim. Huwag kang titingin ng diretso sa mga mata nang hindi mo kakilala. Kapag baliktad ang reflection mo'y tumakbo ka na. Napatingin si Ramon sa salamin ng dingding ng kubo. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ayaw niyang magmukhang takot. Sige na po, Lola. Promise. Mag-iingat ako. Ako pa ba? Paglabas niya ng kubo, halos wala ng ilaw. Dumilim ng mabilis, parang may humigop ng liwanag mula sa langit. Sumimangot lamang si Ramon at pinagkiwit balikat ang nangyayari. Tumuloy siya at tinulak ang kariton patungo sa gitna ng kakahuyan. May tumutunog galing sa malayo. Isang nakakatakot na tunog. Napahinto si Ramon. Ibon lang yan. Lato, ibon lang yan talaga. Alam ko yan. Pero, ba't parang pababa ng pababa yung tunog? Kagaya ba to ng mga sinasabi sa kwento? Na lumalakas ang tiktik kapag malayo at humihina kapag malapit ng panganib? Lumulok siya. Nagmamadaling hinilang karton. Diyos ko! Taranta! Wildlife nga to. Wala to. Matapang ako! Pero kahit anong pilit niyang takasan, sumasabay ang mga tunog sa hakbang niya. At pagpasok niya sa pinakagitna ng kagubatan, tumigil ang lahat. Tumigil ang hangin, insekto, walang tunog ang mga sanga. Parang may humihinga sa likod ng mga puno. At doon niya naisip, Diyos ko, sana nakinig na lang ako kay Lola. huwag kang tatakbo.
mas lalo silang sasama. Napatigil si Ramon. Hindi galing sa likod niya ang boses. Hindi rin galing sa unahan. Parang bumubulong ang dilim mismo. Sino yan? Sino yan? Walang sumagot. Pero tumatawa ang hangin. Mahina, mababa, parang halakhak ng nilalang na hindi tao. Sa isang iglap, tuluyang bumagsak ang gabi. Wala nang bakas ng liwanag sa dapit hapon. Puno ang paligid ng itim na anino at sa bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng dugo mula sa kariton. Tumaas ang balahibo ni Ramon nang may malamig na hangin dumampi sa kanyang pisngi. Hindi yun ordinaryong hangin. Parang may humihinga malapit sa kanyang leeg. Biglang may dumaan na mabilis sa harap ng kariton. Isang malaking itim na baboy. Wala itong buntot. Ay put! Napatras si Ramon. Muntik mahulog ang lampara. Ang baboy ay umikot sa kariton na parang sinusuri ito. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula. Hindi tulad ng karaniwang hayop. Nasaan ang asin? Nasaan ang asin ko? Tinukot niyang supot ng asin at sinaboy sa direksyon ng hayop. Umalingaw ang isang hindi makataong ungol. Parang pinagsama ng huni ng iyak at ng tawa. Umatras ang baboy at tumakbo papasok sa ilalim ng mga puno at naglaho. Panginoon, ilayo niyo ako sa mga ganto. Ano ba nangyayari? Humakbang siya ng mabilis. Halos hinihila na ang kariton. Pero habang mas lumalalim siya sa gubatan, mas nagiging mas mabangis ang paligid. Ang daan ay naging masikip na parang sinasadya siyang bitagin. Ang mga ugat ng puno ay nakaumbok sa lupa. Baluktot na parang nakahandang mga kuko. Tapos may tumunog at kumaskas sa taas. Napahinto lamang si Ramon. Hindi to pwede. Ano ba to? Tumingala siya. Pinailawan ng lampara ang mga sanga. Una, parang wala lamang. Hanggang sa gumalaw ang isang anino. Ay put! Nandito sila. Nandito sila sa taas. Pero nang mas tumingala siya, dahon lamang ito. Mga sanga lang. Oh, yun ang sinasabi niya sa sarili. Walang baboy na umaakyat ng ganito. Walang aso, wala ring pusa. Pero aswang? Ayon sa mga kwento, oo. Mas malakas ang tunog. Mas lumalapit. Hindi ako titingin. Hindi ako titingin! Yan ang bulong niya sa sarili. Hawak-hawak ang bolo na binigay sa kanya. Pinikit niya ang mga mata, saka naglakad ng mabilis. Halos tumatakbo na siya. Isang maling hakbang lang at pwede siyang mahulog sa bangin sa kaliwa. Pero mas nakakatakot siyang tumigil. At sa wakas, matapos ang tila walang katapusang dilim, lumuwag ang kagubatan. Ang mga puno ay hindi nasiksikan. May malamlam na liwanag mula sa malayo. Isang ilaw ng lampara. Isang maliit na kubo. Nakasabit ang ilaw sa poste. Ay, salamat sa Diyos. Sana may tao dun sa bahay na yun. Kinabig niyang karton papunta roon. Halos maiyak sa paghinga. Ngunit habang papalapit, parang may humahabol na anino mula sa likod ng kagubatan. Mabilis, tahimik, nakatago. Hindi niya namalayan. Hindi niya narinig. Pero may nakasunod na pala sa kanya. Hindi ito hayop. Hindi ito tao. At sa liwanag ng lampara sa kubo, may pares ng pulang matang dahan-dahang naglaho sa likod ng mga puno. Ay! Ramon! Ikaw ba yan? Bilisan mo! Pumasok ka dito! Nagmarinig niya yon, halos mabitawan ni Ramon ang lubid ng kariton. Si Mang Ben pala, nakatayo sa pintuan ng kubo. May hawak na lampara
at nakatanaw sa madilim na parabang may sinusundan na anino. Mang Ben! May tumatakbo ho at humahabol sa likod ko kanina. Hindi ko alam kung hayop o... Hay! Huwag na nating pag-usapan yan! Dito ka! Pumasok ka na! Nang nasa loob na sila, mabilis na sinara ni Mang Ben ang pinto at hinarang ang mahabang kawayan. Parang may ritual ang bawat kilos niya. Parang sanay na sanay. Mukhang pinagdaanan mo rin ang pinagdaanan ko noon. Ay grabe! Parang ganyan din ang nangyari sa akin nang binata pa ako. Ano pong ibig niyong sabihin dyan? Umupo ang matanda sa tabi ng mesa. Nakapako ang mata sa labas, sa lumalalim na dilim. Mga 5 taon na ang nakakalipas. Nagbalat kayo rin sa hayop ang isang viscera sucker na nagparamdam sa akin. Hindi baboy, Ramon. Hindi aso, kundi isang tao na kalahati lang ang katawan at lumilipad. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Umalis ka sana agad, iho. Napakadelikado ng huling kilometro papunta sa baryo. Bag sobrang dilim, sila ang may araw. Habang nagsasalita si Mang Ben, nilagay niyang isang buntot ng pagi sa ibabaw ng pintuan. Ito, hindi kayang lapitan ng masama. Masusunog ang balat nila kapag dumikit digdi. Naglagay rin sila ng bawang sa bintana at asin sa mga sulok ng sahig. Sa bawat pagakbang, parang mas lumalakas ang kaba sa dibdib ni Ramon. Pagdating ng hating gabi, nakarinig sila ng mga pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Mang Ben, narinig niyo po ba yun? Parang may pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng bubong. Tumitig ang matanda sa kanya. Halos hindi gumagalaw ang mukha. Anak, huwag kang babangon. Huwag kang lalapit sa bintana. Pero narinig nila mga kuko na dumadapli sa bubong. At ang hindi malilimutang tunog, mahaba, paulit-ulit, parang humihinga sa labas ng dingding. Tapos, isang boses. Ramon, anak, pagbigyan mo naman ako. Isang pirasong karne lang. Boses ng babae. Malumanay, mapang-akit, pero kakaiba. Pero walang tao ang dapat alam ang pangalan niya dito. Napapikit na lamang si Ramon. Mang Ben, si mama ko ba yun? Nanay ko ba yung nagsasalita? Hindi yan nanay mo. Huwag kang magsasalita kahit ano mangyari. Parang kumapang ang lamig sa sahig. May anino sa bintana. Hindi pa anang tao, kundi parang nakabaluktot ang mga daliri. Humahagod sa kawayan. Ramon, pagbuksan mo ko. Nagugutom ako. Muntik nang magsalita si Ramon, pero bago siya makakibo, siniko siya ni Mang Ben at bumulong. Kapag sinakot mo yan, makakapasok sila. At kapag nakapasok sila, kukunin nila hindi lamang ang laman mo, hindi lamang ang laman ng baboy, kundi ang buhay mo. Kaya naghintay sila. 1, 2 oras na puro boses, puro pagaspas ng pakpak, puro kaluskos. Hanggang sa unti-unti itong tumigil. Malapit nang sumikat ang araw, binuksan nila ang dahan-dahan ng pinto. At doon nila nakita, sa mismong kubo, isang itim, malaking asong walang buntot, pero patay na. Ngunit ang dapat na dugo, itim na parang langis. Hindi siya nakapasok.
At salamat sa Diyos. Ikaw ang tangka niya at hindi ako. Napatingin si Ramon sa kagubatan. Doon niya napagtanto na hindi pa tapos ang mga kakaibang mangyayari dahil hindi pa lubusang lumalabas ang haring araw at hindi siyang unang binisita ng nilalang. Doon, nagsimula na ulit si Ramon na maglakad. Ramon, hintay! Napalingon siya, ngunit wala namang tao sa likod. Ang tinig ay pabulong, parang humahabol ang hangin. Huwag kang titingin kung walang tao nandun. Huwag kang titingin! Yan ang laging paalala ni Mang Ben. Humigop ng hangin si Ramon at tuluyan ang umalis. Mahina pa ang sikat ng araw, pero medyo sapat na para magpakita ang kulay ng gubat. Kulay abo, parang pagod, parang may nagbabadya. Sinimulan niya ang huling bahagi ng biyahe, ang lumang tulay na kahoy na nakabitin sa ibabaw ng mabagal na ilog. Kumakalansing ang mga lumang tabla sa bawat hakbang ng kariton. Nakakatakot na. Pero konting tiis na lang. Konti na lang. Pero pagsapit niya sa gitna ng tulay, may biglang humarang. Isang babaeng nakaputing bestida. Mahaba ang buhok, malamig ang tingin. Nakangiti pero hindi natural. Parang walang emosyon. Parang iginuhit lamang. Ramon anak, tulungan mo naman ako. Ako si Aling Isabel. Kumadro na sa kabilang baryo. Pwede ba akong sumabay? Nalaglag halos ang puso ni Ramon. Una, kilala niya si Aling Isabel. Pangalawa, alam niya ring patay na ito. Namatay ito 2 buwan na matapos matagpuan sa ilog. Kalbo at walang laman ng tiyan. Hindi dapat siya nandito. Hindi dapat siya nakangiti. At hindi dapat lumulutang ang paa nito sa ibabaw ng kahoy. Aling Isabel? Wala ka na. Oo anak. Tulungan mo ako. Pero ang boses, tunog ng taong nasa loob ng bangha. Walang laman at walang buhay. Napakapit si Ramon sa bolo. Nagdasal at sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang mga mata nito. Doon siya kinilabutan hanggang buto. Baliktad ang refleksyon niya. Ang ulo niya ay nasa baba. Ang paa niya ay nasa itaas. Parang nakabitin sa ibang mundo. Aswang ka! Ramon, huwag ka namang maging bastos. Umangat ng bahagya ang katawan ng babae, parang hinihila ng hangin. Dito na kumilo si Ramon, isang mabilis na dasal. Panginoon, patawarin niyo ko sa lahat. At sinaksak niya ang bolo sa balikat ng nilalang. Sumigaw ito. Hindi sigaw ng tao, kundi malalim, mahabang huni na parang binibitak ang hangin. Unti-unting humaba ang mukha, tumirik ang mga mata at lumabas ang mahaba, makitid na parang tubo na dila. Biglang pumutok ang likod nito. Lumabas ang pakpak na tulad ng paniki. Anak ng... Ano to? Nagwala ang nilalang. Pilit na lumipad, pero hinila niya ito. Tinulak niya sa gilid at tinulak ng todo pababa sa ilog. Tumama ang katawan nito sa tubig, pero kumapit pa rin ang kalahati. Kaya sinunod niya ang payo ng matanda. Hinila niya ang pakpak. Hinugot niya ang kalahating katawan at pinaghiwalay. Ang ulo at katawan, tinapon niya sa magkabilang pampang. Nagkulay abo ang tubig. Umingit, umikot, tapos biglang tumahimik. Huminga siya ng malalim, nanginginig,
hindi makapaniwala sa mga nakita. Hindi to biro. Totoo nga talaga sila. Habang nakatingin siya sa ilog, unti-unting bumabangon ang araw. Pero sa paligid ng tulay, may tumutulo pa ring itim na likido. Dahan-dahang gumagapang papunta sa direksyon ng baryo. Hoy Ramon! Ano nangyari sa'yo? Para kang galing sa libing ah! Si Tomas yun. Tumatakbo papalapit habang inaabot ang lubid ng karton. Nakasalubong niya si Ramon sa gilid ng baryo. Pawis, putikan, at nanginginig pa ang mga daliri. Huwag ka maingay. May kailangan tayong pag-usapan. Oh! Bakit? May nakita ka ba? Hindi sumagot si Ramon. Dinala muna nilang karne sa tindahan. At nang sila'y makapag-isa, doon niya kinuwento ang walang buntot na baboy, ang paghabol sa anino, ang babaeng lumilipad, ang dila, ang pakpak na napakaingay. Natahimik si Tomas, pero hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil alam niya na may matagal nang pinag-uusapan sa baryo. Ah, Ramon! May babala kasi kami rito. At baka may connection to. Lumapit sila sa plaza kung saan unti-unting nagigising ang mga residente. May ilan na nag-uusap na parang may alam. Ah, si Petra daw kagabi. Nakita na naman daw yung aswang. Ah, ano? Yung balong tahimik na yun. Hindi na pumapasok sa misa. Ay oo, lagi raw nasa ilog tuwing gabi. Minsan, may dala pa daw sako. Yan ang mga narinig ni Ramon. Napalunok ito. Hating gabi, doon din nagpakita ang aswang na umatake sa akin. Tinawag nila si Mang Ben na dumating rin pagkalipas ng ilang oras. Nang marinig na matanda ang kwento, nanigas ang kanyang panga. Ay, Ramon, Tomas, hindi tayo pwedeng maghintay na may mamatay. Kung si Petra nga ang aswang na yon, kailangan natin siyang harapin ngayong gabi. Nagtipon ang mga lalaki sa baryo. May mga dalang lampara, sulo, bawang, asin at mga bolong kasing kinang ng mga umaga. Gamitin natin ang liwanag. Ayaw nila niyan. At kapag nag-ibang anyo, tandaan nyo, sa likod nyo dapat itama. Doon sila pinakamasasaktan. Nagplano sila. Ginawa nilang dahilan ng isang piging. Kunwari, salo-salo pagdating ni Ramon. Nilatag ang mga mesa, naglagay ng pagkain at nagsabit ng maraming sulo sa paligid ng kubo ni Tomas. Nang gumabi, alam nilang darating si Petra. Lalabas ba talaga siya? Alam mo anak, lumalapit sila sa ingay at sa amoy ng dugo. Hindi nagtagal. May dumating. Tahimik. Nakasabit ang buhok na parang basang damo. Nakita nila si Petra. Nakasuot ng lumang saya. Nakayuko. Hoy Petra! Halika! Kumain ka dito! Sigaw ng isang ali. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero pagdating niya malapit sa sulo, kumislap ang mga mata niya. Hindi normal. Kulay dilaw, parang mata ng hayop. At saka siya umangil. Tila nasusunog ang balat niya sa liwanag. Ah! Aswang nga! Huwag kayong bibitiw! Sigaw ni Mang Ben. Tinangka ni Petrang tumakbo pero sinalubong siya ni Ramon at Tomas. Nang hawakan nila, tumigas ang balat nito. Parang makunat na kahoy. Lumaki ang mga kuko. Ang ngipin niya ay tumalim. Nagpambuno ang mga lalaki. May nakalmot, may dadapa, may umiyak. Pero sa huli, naitali nila si Petra sa makapal na lubid. Ha! Ngayon na! Tarak niyo sa likod! Sigaw ni Mang Ben. Sabay-sabay, tumaga ang mga bolo. Isang malakas na hiyaw at biglang tahimik.
Pinaghiwalay-hiwalay nila ang mga bahagi ng katawan. Bawat braso, bawat binti, ulo, kamay, inilagay nila sa sako. Inihatid nila sa magkakaibang pampang, sa magkakaibang ilog para hindi na ulit mabuo. Pagbalik nila sa baryo, nakahinga ang lahat. Pero si Ramon, may hindi pa rin maalis sa isip. Yung dalawang matang nakita niya bago itinapon ang ulo. Hindi ito takot, hindi galit, kundi parang may hinihintay. Oy! Ramon! Sigurado ka bang kailangan mo pa niyan? Yang bawang, buntot ng pagi, at supot ng asin sa karton. Tanong ni Tomas. Ngumiti si Ramon, mas payapa na mukha kaysa dati. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ayoko na maging pabaya. Minsan lang ako muntik na kunin ng dilim pero hindi na mauulit yun. Pagkaraan ng gabing yon, bumalik ang katahimikan sa baryo. Walang anino na sumusunod sa mga kubo, walang paggabing pagaspas, walang matatalim na matang nakasilip sa mga bintana. Para bang nalinis ng dugo at liwanag ang lupa. Si Ramon, kahit muling naglilibot sa gabi para maghatid ng karne, hindi na kailanman bumiyahe mag-isa. Lagi niyang dala-dala mga payo ng mga matatanda. Ang bawang sa mga sulok ng karton, ang asin sa bulsa, ang dasal sa labi, ang buntot ng pagi na nakasabit na parang bantay. Tuwing dumaraan siya sa lumang tulay, saglit siyang tumitigil. Tinitingnan ang mahinang agos ng tubig at ang tahimik na kalangitan. Minsan, parang may nakikita siyang itim na usok sa ilalim, pero kapag kumurap siya, nawawala. Hindi na niya inaalam kung imahinasyon man yon o hindi. Ang mahalaga ay buhay siya. Sa mga sumusunod na taon, naging bahagi ng alamat ng baryo ang kwento ni Ramon. Ang mga kabataan, kapag nagkukumpulan sa ilalim ng puno ng mangga tuwing hapunan, ay maririnig si Lolo Doro o si Mang Iking na nagsasabi, Huwag kayong lilingon kapag may tiktik. Tandaan niyo ang nangyari kay Ramon. Ang ibang bata naman ay nagtatakip ng tenga kapag binabanggit ang pangalan ni Petra. At ang iba ay tatawa pero halatang may kaba sa gilid ng mga mata. Tinuturuan ng mga matanda na ang masasamang nilalang ay hindi laging pagkabilang. Minsan, nakikihalubilo sila, nagtatago bilang kapitbahay o kaibigan, gaya ng tahimik na balo. Madalas ang panganib ay nasa likod ng pamilyar na mukha. At dahil sa kultura ng Pilipinas, isang bansang binubuo ng libu-libong alamat, patuloy na lumalago ang kwento sa bawat baryo. Nag-iiba, nadaragdagan, nagkakaroon ng sari-sariling bersyon. Pero ang kwento ni Ramon, yun ang hindi magbabago. Isang madilim na gabi, habang naghahatid muli si Ramon ng baboy patungo sa kabilang baryo, meron siyang nakitang yabag ng isang nilalang na hindi tao. Baligtad ang mga paa nito. Dala niyang asin, buntot ng pagi, ang bawang. Pero sa isang iglap, bumagsak si Ramon. Isang malaking parang paniki ang tumamba sa harap niya. Hindi alam ang nangyari. Wakas. At yan ang kwento ni Ramon. Kayo, pag nakakita kayo ng itim na baboy paggabi, ay, tumakbo na kayo. Dahil sigurado ko, may masamang mangyayari sa inyo doon. Hindi naman masamang maniwala sa mga pamahiin. Ang mabuti at ang importante ay mag-ingat palagi. At kung nagustuhan niyo ang ating storya ngayon, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.